Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay naglilingkod na pambayan ng ating himpilang Utusa.tv. Para man din ay makumusta kayo, maihatid ang pinakahuling impormasyon na nakakalap po namin. Maglilingkod na pambayan ng public service mga panawagan na ipinaabot sa Facebook. At sa pagkakataong ito ay nais kong ipaabot sa inyo na umaabot sa 64, that's right, 64 countries ang nanonood, nakabukas ang kanilang mga internet, nanonood sa website ng Utusa.tv all over the world. 64 na bansa, mga ka-Pilipino. At ngayon ay bago ko ipasok sa loob ng Facebook ang ating broadcast, nais ko muna ipaabot sa inyo ang aking pangumusta at personal na dalangin na sana ay inaabot kayo na nasa mabuting kalagayan. Yung mga may sakit ay sana iigi na sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan dahil bukas ay day off ng mga nasa Saudi Arabia. Ayan, bukas nga pala, no? Dahil pagka Friday at Saturday, day off nila. Okay, mga ka-Pilipino, mula dito sa aking kinaroroonan ay papasok ako sa loob ng Facebook para sa ganon ay mailarawan ko sa inyo na ang ating broadcast, ang Utusa.tv ay ang internet television station na kauna-unahan sa kasaysayan ng mundo na nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At ito ay unti-unti nang makikita ninyo ako mga ka-Pilipino. Ayan, nasa loob na ako ng Facebook at nagbo-broadcast, kausap ko kayo mga ka-Pilipino sa inyong mga Facebook. At dalawa ang pinanggagalingan ng aking broadcast ngayon. Nasa fanpage na Utusa.tv at nasa OFW Generation Unique. Pwede rin kayong pumasok sa inyong mga Facebook. I-type lang ninyo ang www.utusa.tv doon sa right post at doon nyo i-click mga Pilipino, doon ako magagaling sa loob na mismo ng inyong mga Facebook. At ngayon ay maglalakbay ako from Los Angeles, California, United States of America. Ay dadalhin ko kayo sa Qatar na kung nasaan si Super Inday na pag-alagala at maghahatid ng mga kaganapan sa iba't ibang panig na kung saan ang mga OFWs ay naroon. Super Inday, come in. Okay sir, maraming salamat. Kung kayo ay nakaupo yung halata, tayo ay magsitayo na pa. Kuya Manny Kalpit po ay tatayo na dyan sa harap ng screen at ayusin niya ang gray niyang hair. At papakantahin natin siya tayo na tayo magbeso-beso na. Magandang araw, adlaw, tanghali, uto at gabi sa inyong lahat, utanan, rambulan, Bisaya na yan. Hello, Kuya Manny Kalpito. Kuya Manny Kalpito, kumusta po? Ang iyong signal ngayon ay palagay ko yung connection ng internet dyan sa Qatar ay hindi kaya dinaanan ng Pablo. Kaya medyo tagilid ang inyong signal ngayon. Pero palagay ko naman ay nauunawaan ng ating mga taga-panood at taga-pakinig ang ating pag-uusap ngayon. So, ano ang ating paksahin for today? Sir, may tanong na naman. Hindi mawawala yung tanungan portion natin sa beso. Okay. Ano yung mga tanong? Ito yung isang tanong. Ano ang Tagalog sa kamote? Ano? At hinagot ko na yan pero ipaliliwanag ko. Teka muna, pupuntahan ko muna rito, yung mga tanong na yon. Sapagkat sinagot ko yan, pero ipaliliwanag ko ngayon dito sa ating broadcast. Kaya pupuntahan ko muna itong, saan na ba yon? Yung ipinost mo na yon na mayroong mga tanong-tanong. Dahil sinagot ko yan, nakita mo ba kung paano ko ito sinagot? Hindi ko napuntahan yung fanpage, kuya. Okay, dahil sinagot ko ito,
At ngayon ko ipaliliwanag. Nasaan na ba yon? Yung aking mga isinagot dito. Dito ba yon? Kumusta lahat? Check pa. Ito yung mga nagta-time check yata eh. Ito yung mga nagta-time check. Pupuntahan ko lamang. Sige, mag-adlib ka lang sandali dyan at hahanapin ko dito sa fan page. Dahil sinagot ko yon at ngayon ko ipaliliwanag kung bakit ano yung mga isinagot ko na Tagalog ng kanilang mga itinanong. Okay. Okay po. Ano ba yung signal ko dyan? Putol-putol pa rin, kuya? Hindi. Ayos na. Basta't, Juan. Ang gawin mo, nakangiti ka na magsalita. Liliwanag ang iyong signal. Oo nga, tinitingnan mo nga to yung ano mo, yung buhok mo dyan, yung ano mo sa mata. Kita rito, di mo lang ako nakikita. Oo nga, dahil ayaw ko muna ilabas ang iyong image dahil sa okay. Dahil sa Juan, baka makita yung hindi pa hindi pa naayos na ginawa ni Dr. Bello sa mukha mo eh. Teka muna, nasaan na ba yun? Hindi ko makita yun. Yung mga sinagot ko. Okay. Sige, kwento ka muna riyan habang hinahanap ko. Oo. Ito, sagutin mo muna itong isang tanong. Ito para to sa iyo, ha? Hindi, teka muna. Sige, magkwento ka muna dyan. Hahanapin ko yung may sinagot ko na yan eh. Ano yung kamote, ano yung abroad. Sinagot ko na yan. Hindi mo sinagot ang kamote. Ang sinagot mo dito, Tagalog ng Clorox, Tagalog ng abroad, Tagalog ng aso. Tagalog ng aso. Nasaan na ba yun? Kasi gusto kong makita nila rito sa dito sa aking mismong screen na sinasagot ko yung mga tanong nila dahil kung hindi, isipin nila na hindi ko pinahahalagahan yung kanilang mga sinasabi sa atin. Ayun, yung mga sinusulat nila, yung mga sinasagot nila. Pero ang problema ko ngayon, hindi ko makita ngayon dito sa fan page kung nasaan na ba yun. Yung mga tanong na yun. Ha? Pangalawang post mo, na-post ka isa, tapos sunod yung sa akin. Okay, nasaan na ba yun? Teka ha. Ito, nakita ko na. Okay. Ito. Salamat. Okay, ngayon nakita ko na, ito yung mga tanong. Ang tanong ni Irene Pergis, ano ang Tagalog ng kamote? Yan. Hindi ko pa sinagot ito. Sasagutin ko ito. Ang Tagalog ng kamote ay halika na at magtsaa. Yan. Bakit? Halika na at magtsaa. Kasi ang sabi dito, come o tea. Halika na at magtsaa. Come o tea. Yan. Kamote. Sa akin din. Ano naman Tagalog kayo? Ha? Alam mo ba kung anong sagot ko dito? Ano naman? Kamay ni ate. Kamay ni ate. Kasi English yung kamote. Kaya gusto niya Tagalog eh. English nga yung kamote. Come o tea. Yan. Halika na at mag-tea. Yan. Okay, punta tayo. Ano ang Tagalog ng Clorox? Ang Tagalog ng Clorox? Ang Tagalog ng Clorox ay itim. Sa'yo, itim. Bakit ka mo? Bakit? Kasi English itong Clorox eh. English yung Clorox, kaya pinatatagalog niya. Kaya ang Tagalog ng Clorox ay itim dahil nakalagay dito, color ox. Yun ang anong kulay ng baka, ng bull. Kaya
itim yung kulay ng baka, color ox. Ayun. Sa akin, Ano naman sa sa iyo? akin mali. Ano? Mali, sa akin din lahat iba. Ano? Kulay na mali. Ano? Diba? Ano? Color, X. Oh, di ba? Color, yung X is mali. Oh, kulay na mali. Okay. Okay. Ayos din naman yan sa iyo. Tapos, Oh. Ano ang Tagalog ng aboard? Yan. Di ba? Ang sagot. wala po yan. Tagalog ng aso. Ano? Ito ay galing kay Roy Avila ng Qatar. Ang tanong niya ay, ano sa Tagalog ang aboard? Ang Tagalog ng aboard ay, ano ba ito? Kasi, nagtatanong kung ang nakalagay dito ay abo. Sabi niya, oh. Abo, board. Ano pa? Nakasakay ay abo. Kaya, ano ba ito? O yan, nakasakay ang abo. Abo, board. Ano ba yan? Oo nga, no? Ang akala ko kasi abroad. Aboard eh. Akala ko kaya abroad. Oh, marami nagduduling sa akala. So walang Tagalog para sa iyo dito. Punta tayo sa ano Tagalog ng aso. 'Yun ay tanong ni ang nagtanong dito, ano Tagalog ng aso? Si ako ba ito? Yan. Si ako ba ito ang nagtanong ng ano ang Tagalog ng aso? Ang sagot ko na Tagalog ng aso ay makulit. Bakit? Kasi as you. Ang kulit niya eh. As ng as eh. Kaya makulit. Oh. Ayos din. Okay, kaya ito. Ano ang Tagalog sa abroad? Abroad. Oh. Ang Tagalog ng abroad ay OFW. Mali ka, kuya, mali ka. Okay. Mali ka, mali. Oh, sige. Sige, ikaw naman. Alam mo sagot. Ano ang Tagalog ng abroad? Akala niya daan. Ano? Akala niya daan. Aba, road. Oh, di ba? Road, daan. Oo. Di ba? Aba, oy, akala niya daan. Okay, very good. Okay, mga Pilipino, ito yung Ito pa isa, last. Ito pa, kuya. Oh, sige. Punta tayo sa topic. Ito pala kay Flores na Peralta. Sagutin mo pala to. Bakit bilog ang buwan? Ano? Bakit hindi kwadrado? Bakit bilog ang buwan? Kasi hindi kwadrado yung mata niya. Dahil kung kwadrado yung mata niya, hindi niya makikita bilog ang buwan. Alpito. Kay Flores yan, kuya. Kay Flores na Peralta yun. Ito pa, isa. Kay Micah Ariap from Qatar. Bakit maraming bulag sa pag-ibig? Kasi kung matalas yung kanilang mga mata, wala nang iibig. Ay, mali ka dyan. Hindi mo alam ang sagot. Ay, sige na kasi hindi pa umiibig eh. Bakit maraming bulag sa pag-ibig? Tanongin mo ko. Ano bulag sa pag-ibig? Sige. Okay, ang sagot ko dito. Dahil sila ay di kumain ng kalabasa na pampalinaw sa mata. Wala silang vitamin A, kaya nabulag sila. Okay. Nagtitipid sila. Yung mga umiibig sa bulag, nagtitipid, ayaw magpagawa ng salamin. Yan. Kaya bulag-bulag. Okay, ngayon ay magtungo na tayo sa iyong ikukwento. Ano ikukwento mo ngayon? Dahil nais ko nga palang ipanawagan sa inyo mga kapilipino, no? Kung halimbawa gusto nyo magpadala ng tulong doon sa Katiil, Davao Oriental, ay puntahan lamang yung website ng Help Katiil. Ito yung panawagan, inuulit ko, ito yung panawagan ni Dendy
Idurechi Lancy, ang ating ka-OFW na ngayon ay nasa Macau, at ang kanilang tahanan sa Katiil, Davao Oriental ay tinumba na was out ng bagyong si Pablo. Kaya mga Kapilipino, dalawin yung kanilang website, Help Katiil. At makikita ninyo kung paano ipadadala ang cash or in kind para sa tulong sa kanila. Kinokontak ko ang radio station sa Davao, pero hindi nag-return sa akin sapagkat nung ako'y tumawag ay bali hating gabi doon, palagay ko naka-sign off sila, nag-iwan ako ng message. At any rate, malalaman natin kung ano man ang latest development. Another thing, ay nais ko rin ipaabot ang pasasalamat kay Bing Formento ng DCRH Manila at anchorman ng news sa Channel 4 dahil inilapit ko yung problema ni Alan Santos David. Alan Santos David ba ang pangalan nito? At any rate, i-coordinate ko mga Kapilipino at sila ay napupunta mismo sa studio ng DCRH yung kamag-anakan para sa ganon ay pagpatuloy ang puspusang pagtulong doon sa pasyente na nakalagak sa Caloocan City General Hospital na ngayon ay lalong kilala sa Diosdado Macapagal General Hospital na nasa Mabini sa Caloocan City. Okay, magbalik tayo kay Super Inday. Hello, Kuya. Tapos na? Tapos na ang ating panawagan. Okay po. Ito na po tayo sa ating kwento ngayon. At may nagtanong pala dito, kasi papunta na tayo dito sa ating kwento, sino ang first love ni Kuya Manny? Ang aking first love? Kay Doreen Marquez. Batiin mo pala siya kay Kuya, happy birthday. Sino? 14 na siya ngayon eh. Sino may birthday? Si Doreen Marquez po, si Ate Doreen Marquez. Okay, happy birthday, Doreen Marquez. Happy birthday. Yan, ang tugtog. Sino ito ang first love ni Kuya Manny? Ano ang aking first love? Ang aking first love ay nagsisimula sa capital R at nagdudulo ng O. R, capital R, tapos ang dulo nito ay O. Tapos ito ay 5 words. Ay, 5 letters, I mean. Alam kong sagot. Ano yun? Radio. Ang galing mo naman. ang galing mo naman mag-dissect. Mga Kapilipino, yan po ang aking first love, radio. Ang aking second love. Alam mo ba kung ano ang aking second love? Ano po? Okay, ang aking second love ay capital T. 2 letters. 2 letters. Capital D, then 2 letters? Capital T as tango. Tapos 2 letters. 2 letters. Capital, di ko madinig. Okay, capital T as tamulmol. Capital T as tanga. Two letters. Nagsisimula sa capital T as tanga, 2 letters. Yan ang aking second love. Ano? Second love. Sirit. Sirit. TV! Okay. At ang aking pinakasalan, at ang aking pinakasalan ay nagsisimula sa capital W. English ito, ang pangalan niya. English. Capital W. Alam ko yan. Ano? Alam ko yan. Ano? Ako? Anong... Writer. Okay, nakulaan mo lahat. Sige. Okay, suko na ako sa'yo. Okay. Pamasko. Okay. Bakit yun, kuya? Pamasko. Sige, may pamasko ka sa akin. 30 days a month, 365 a year. Yan ang aking pamasko sa iyo, okay? Isang kalendaryo? Alright. Tawa ka ng tawa, Kalpito eh. Wala na ibang ginawa kundi tumawa eh. Sige. Hindi mo na ako tatawa.
Hindi mo na. Hindi mo na ako tatawa. Titigilan ko muna ang pagtawa. Okay, go ahead. Okay, ito na po yung kwento natin bago. Kuya, ito yung kwento sa isang babae, nakilala ko siya, kaibigan ko talaga, pero di ko sabi ng pangalan. Ito yung pamagat na sinulat ko, ito yung first article ko na na-discover sa Definitely Filipino at naisama sa Writing 12 na aming publisher na si Tatay Hugo Elises at napasama sa kanyang Writing 12. Ito na yung Tagalog sa libro niya na iba kasi sa libro yung Paul English, award-winning journalist yung mga writer, si Jubilin Dayubay Rebilla, Sopet Inday, ang pipitsugin nandun. So, bago ito talagang naisulat, kasi dito na bago yung ano ng iluan ko sa Facebook lang. Sa Facebook lang po. Ang babae dito is, I'm 32 and I'm still a virgin. Kuya Manny? Wala, Kuya Manny. Ang story po nito, 32 years old na po siya, single pa rin, pero hindi naman siya kapangitan, maganda po itong babaeng to. Tapos kaklase ko lang siya. Then, may naging boyfriend siya, nakaklase ko din, pero yung relasyon nila hindi nagtagal. Parang siyang puppy love, na parang siyang puppy love na high school lang, pang high school na relationship, ganon. Then, after mga ilang taon, nagkaiwalay sila ng landas, tapos nalaman niya na, na may nag-asawa na pala yung lalaki. So, umuwi siya. Nasabi na lang niya na promise is meant to be broken lang pala. So, umuwi siya na bigo, na hindi niya nakatuluyan yung puppy love niya noong high school. So, pinatuloy niya yung pag-aaral hanggang sa nakatapos siya ng college. Hindi siya yata nakipag-boyfriend noon. After nalaman niya sa boyfriend niya, hindi siya nakipag-boyfriend. And then, nagtrabaho siya sa isang company sa Visayas. Then, sinubukan niya maghanap ng bagong relasyon through internet. So, sumali siya naki-join siya sa Asian dating. Yung nakachat niya dito is Japanese yata, Japanese or American, parang ganun lang yung story. Then, after that, naging sa araw-araw na chat nila, sa araw-araw na tawagan sa phone, so na-inlove yung friend ko, na-inlove yun as in, talagang akala din niya na seryoso, pero talagang seryoso talaga siya, seryoso yung friend ko, seryoso din yung guy. Then, balak na sana pumunta yung lalaki sa Pilipinas, naka-schedule na lahat, naka-schedule na talaga lahat yung pagbisita ng lalaki para i-meet yung friend ko. Then, sakto sana ang petsa na nilipad na yung lalaki, na isang tawag ang natanggap ng kaibigan ko na namatay yung lalaki. Sa saktong petsa, na pag-alis sana niya sa kanilang bansa papunta Pilipinas, inatake sa heart attack yung ikinamatay. So, umiyak yung kaibigan ko, nagsa talaga siya more than a year din na hindi siya ulit nakipagrelasyon mula sa trahedyang yun na namatay yung boyfriend niya na sa internet niya nakilala sa heart attack. So, after mga 1 year din, sinubukan niya ulit na umibig sa panibagong lalaki na naman. Pangatlong pag-ibig niya to. So, kasamahan niya sa trabaho, maayos yung stable yung halos lalaki. Then, nag-date sila after 2 months, nalaman din niya na may asawa yung lalaki. So, another kabiguan na naman niya sa pag-ibig, pangatlong beses na. Then, nagtanong yung isang kaibigan ko na, friend, nasubukan na ba mga bagay na dapat subukan sa di mag-asawa, yung hindi legal na, wala pang basbas sa simbahan, ganon. Yung mga gawa, pang-asawa lang.
Tapos sabi niya, hindi pa, sa totoo lang, I'm 32, but I'm still a virgin pa. So pinagtawanan siya ng kaibigan ko. Siya, ano? Virgin ka pa? Sabi ng ano. Siya, friend, di mo ba nasubukan? Tinanong siya, friend, di mo ba nasubukan? Siya, dapat daw sa edad na yan, because 32 na, dapat daw, wala na. Wala na yung ano niya, ingatan niyang bagay sa sarili niya. Tapos, ang sagot ng kaibigan ko, sinabihan daw siya na, kahit isang paligo lang yan, wala na yan. Na ang hanggang dyan is taon na lang. Pero, kapag matagalan na daw, wala na daw. Ang sagot ng kaibigan ko, hindi na ako nagmadali. Kahit dito na daw siya, alam niya na may darating na para sa kanya, na pag-uukulan niya ng pagkababae. At yun na magiging kabiyak daw niya someday. Niwala pa rin siya na may tamang oras at panahon at tamang tao para sa ating lahat. Yun yung story, sir. So, para sa sir, importante talaga to sa mundo ngayon, yung bagay na to, importante talaga to sa isang babae. Bilang isang ama namin, daming mga kabataan ngayon na siguro nakikinig sa atin. Ano may papayo mo, sir? Alam mo, katulad nga ng ating tradisyon at kulturang mga Pilipino, dahil sa ako ay isinilang nung mga panahon na yon, para sa akin ay napakalaga yung no touch muna. Yan ang kasabihan nung mga panahon namin. Ibig sabihin na kapag na-touch mo kahit nasa daliri ng iyong minamahal, ay pakakasalan mo. Pero dumating ang panahon, nag-change ang sibilisasyon, nag-change ang ating henerasyon. Yung no touch muna ay unti-unting nawawala yung no. Binubura yung no. Kaya naiiwan yung touch muna. Pero hindi dapat yun ang tanggalin. Dapat yung tanggalin dun sa word na muna. So, no touch. Tanggalin mo yung muna. Kaya kung ako tatanungin mo, ay napakalaga sana na ang mga chicks ay huwag madaling pabola. Ito tandaan ninyo, ha? At ito ay itanim nyo sa inyong isipan. Para sa ganon ay mapagsino ninyo ang inyong pagkatao. Okay, ito ang aking paniniwala. Man are born liar. Okay? Women are born submissive. So, yung liar at submissive ay huwag pagsamahin. Kaya laging isipin ninyo na kayong mga women ay non-submissive at sana naman yung mga lalaki ay non-liar. Kaya alam na ninyo na isinilang ang lalaki na sinungaling, kaya huwag muna kayo mag-submit. Okay? Dahil huwag naman kayo magagalit sa akin mga men, dahil dyan talaga nature natin di ba? Magsinungaling. Nahuli na, ayaw pa. So, kayo naman mga chicks, huwag muna kayo magpapasubmit kung kayo ay binobola. Sa halip, ay maging matalino kayo, madunong sa inyong isasagot doon sa liar. Okay, Mark, may I have your idea here? Help me. What? Because my belief, Yeah. You have my premises. Men are born liar, and women are born submissive. Yeah. Okay, those are my premises. Okay. I don't know. I touched them all. No touch, right? I don't know. I have nothing to add to this. Okay, so yan ang akin. Ibig sabihin na mag-ingat kayo, huwag kayo maging submissive, mga chicks. At yung mga lalaki naman, alam na kayo ay nambobola lang. Kaya pinapayo ko sa mga chicks na huwag silang pabobola sa inyo. Oh, yan. Pareho
pareho ngayon na magagalit sa akin, yung lalaki magagalit ng babae. Yung babae na gusto mag-submit. Eh sabi ni Calpito, wag ko rin isa-submit. Yan naman lalaki na nambobola. Sabi ni Calpito, mambobola daw ako. Kaya magagalit na ngayon yun. Kaya mga kalalakihan, mga kababaihan, tandaan nyo yung aking premise na yon. Okay? Balik tayo kay Super Inday. Alam mo ba, sir, yung payo din ni Madam Lina dito, nabigay siya ng payo eh. Kasi tinanong ko siya kung masasabi din niya. Tinanong ko sa English, naubos yung English ko dito. Ito yung sabi ng amo ko, kay Madam Lina Gusaini, virginity, yung pagbabaw, don't rush it, save it for someone who's worth it, is a precious daw talaga, sir. Sabi ni Madam Lina. Kaya nga, yan, sinilang kayo niyan eh. Sinilang kayo ng babae. Kaya ingatan ninyo yan. At isinilang naman kaming lalaki, ingatan din namin yan. So, dapat yung mag-ingat bawat isa. At yung nasa pagitan ng pambobola, burahin yun. Laging nasa pagitan yung pambobola eh. Nasa pagitan yung submission eh. Kaya tanggalin nyo yung pambobola, tanggalin nyo yung nasa pagitan na submission. So, mga babae, huwag kayong mag-submit. Ibig sabihin, huwag kayong magpapasubmit sa bola. Kung binola kayo na, okay, pwede ba kitang i-date? Pwede ba kitang halikan? Pwede ba kitang kwan? Don't submit immediately. Yan. Kaya naman mga kalalakihan, dahil sa gustong-gusto ninyo, huwag nyo nang bulahin. Kung sasabihin nyo, iniibig nyo siya, talaga iniibig nyo. Huwag na lang iniibig para sa gayon mag-submit sa inyo yung babae. Okay? Okay. Okay. So, nakapag-iwan tayo ng maraming mga pagkain kaisipan for today. At sa Monday na tayo mag-meet dahil bibigyan ko naman ng day off si Super Inday at yung aking director at cameraman, producer, marami mga shooting yan sa labas. Kaya mag-shoot na lang muna siya sa labas. Ang inyong na mga lingkod ay pag-uukulan ko ng pansin ang paglulunsad ng ating libro. Maaring sa Sabado or sa Linggo, i-explain ko sa inyong lahat kung ano ang layunin ng librong Hulahok, Invention Recipe at iba pa. So, kung meron ka pang nais na idagdag, Super Inday, go ahead. Batian na ba, sir? Greetings na, sir? Yeah, batian na. Dahil 1 o'clock ay maglilibot naman ako sa United Kingdom para kausapin si Ellen Garcia. Siya ang ating susunod na kausapin on the air. So, go ahead with your pagbati. Ano, pahatop, galing kay part ni Lax Kelly, kung superhero ka daw, ano ka daw? Oo, nalimutan ko kanina. Hindi ko ganong maulinigan dahil you're coming in choppy. Pakiulit. Kung galing kay part ni Lax Kelly, nandun siya sa Pilipinas ngayon, kung superhero ka daw, ano ka? Ano parawin mo? Kung ako ang superhero, ako si Super Calpito. Kung ayaw niya, ako si Super Calpiting. kung gusto naman niya ng foreign name, Super Calpitoniski. Okay, go ahead. Thank you very much, Rax Kelly at Michelle Yuri Simbulan. Nabaliktad ko yata. Yuri Michelle Simbulan. Enjoy your vacation at kung baka mapadaan kayo sa Katiil, Davao Oriental, dalawin ninyo ang tahanan nila Dendi Dorechi Lansey. Okay, go ahead sa iyong pagbate. Okay, maraming salamat sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Beso-Beso namin ni Sir Manny. Nais ko pong batiin ang mga taga-aan po, Lasak, Buburay, Dimataling sa Buanga del Sur na nakikinig sila ngayon sa YouTube. Sa aking papa na si Witwit, sa aking mama na si Yang, sa dalawang kapatid na si Jinjin at Isel, pamangkin na si Ronron, Ayan at Chris, laga sa nag-iisa kong anak at Ken Siona, sa aking mga kamag-anakan at kaibigan, si Nanti Marcelina at Inen Bayubay, Daga Bayubay, mama sa aking biyanan at sa aking biyanan na si Lokring at si Nising Rivera, at si Solfing at Kadong Fernandez,
Pagkimula kay Helen Hilaga from Kuwait, binati niya ang kanyang kapatid na si Merly and Cosme Hilaga, PC Daganga Anine. From Flores Napatiral, binabati niya ang kanyang nagkabulungan sa gabi si Eric Peralta na doon sa Africa. Ayog Maribel in Dubai, Ayog Maribel in Dubai, binabati niya ng happy birthday si Nining Venus Reyes. Salamat Ate Dane at ang Kuya Bong, Mateo Andon and the Labrias family. Marika sa Kanat in Qatar, Papa Juan ng Tagpuan Qatar. Happy birthday Lino Mesa and Tipol na. Salamat sa pagbukas ng pintuan sa ating gaganapin na pagkikita ngayong December 25 sa Pasko sa Tagpuan Qatar. Clary Puya Qatar, Judith Bindanillo, Lita Adito Lustano, Peter Sumagang. Happy 40th birthday kay Ate Doren Marquez, writer sa ka-vlogger ng Definitely Filipino. Happy birthday team. Wish you more birthdays to come and more success. Nais ko rin para salamatan ang nagbigay ng donasyon sa aking programa sa Utusan TV ni Tisa Pasko ni Super Inday, kay Partner Rox Kelly na naghandog ng pamasko sa 3 pamilya na nasa Imbahada ngayon ng Pilipinas sa Saudi na hinadugan na ng Iti sa Pasko. Ito yung 3 pamilyang to, ang pamilya ni Roy Nob, Jonathan Cadino at Juanito Fuentes. Salamat Partner Rox Kelly sa yung tulong na binigay sa pamilyang to na napangiti mo sila ngayon sa darating na Pasko. Yung pamilya nila, isang taos-pusong pasasalamat galing sa kanila. At sa sino po, sana suportahan niyo po yung programa ni Partner Rox Kelly, yung tulong sa Bagyong Pablo, na nais ng pasalamatan ang nagbigay din ng donasyon. ES from Canada, Mr. Artie from Canada, yung employer ni Partner sa Canada din, Kuya NHR from Qatar, Kuya MCL from Saudi, Sis Mer, CCA, Sis GT from Lebanon, Sis GF, Sis MB from Singapore. Kung sino gusto magpadala ng mga gustutin, you can send to Tarsina Padilla, Block 13, Land 55, Philippines sa Sarmiento Homes, Monson, San Jose, Del Monte, Bulacan. Cellphone number 0104333713. Sir Manny, maraming pong salamat sa inyo. Okay, mga Kapilipino mula sa Qatar, si Jovelyn Bayubay Revilla, Super Inday. Nice kong batiin din itong mga nag-like dito sa ating ipinost na Utusan TV is now broadcasting. Si Siang Luagi Embudo, Chi Clarito Celiorin, Bebski Laini Truwipe, Abilene Cervantes, Ana Crisa Orcal, Mafi Gasik, ako si Ines, Rodeline Gabiola, Darlene Padrone Siervo, Miraflor Comedia, NB Bareng, Rolly Palladio, Janet Gabrinao Chavez Consulta, ako number 7 Pinkies May. Mga Kapilipino, ang inyong lingkod, nag-iiwan sa inyo ng pagkain kaisipan. Kuya Manny Calpito po ang inyong kasama sa hirap at ginawa. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.